yung LBM, hindi dapat ginagamot yan. Ha? Bakit ba may LBM? Kasi may pumasok sa katawan mo na hindi niya kasundo. Kailangan niyang ilabas. Ang delikado lang pagka nag-LBM, baka ma-dehydrate ka. Kaya kailangan mong mag-rehydrate. Yun yung malaking magagawa ni probiotics sa ganun. Ano ba ang mas tamang vitamin C? Sodium ascorbate or ascorbic acid? Sodium ascorbate. Bakit? Natural vitamin C siya. Hindi siya acidic. Pakinggan mo, sodium ascorbate. Yung isa, Ascorbic acid. So, kung gusto mo ng vitamin C na hindi acidic, natural, sodium ascorbate. Ilang beses dapat uminom ng vitamin C sa isang araw? Depende sa pangangailangan ng katawan, depende kung may sakit na. Pero alam ngayon, haharang na ngayon sa ating airways na vitamin. Again, kung sosobra yan, ilalabas ng katawan. Yeah. Ito naman, Doc, yung lagnat. Actually, hindi lang lagnat. Ang ubo, sipon at lagnat ay hindi po sakit at hindi dapat ginagamot. Hindi sakit ang ubo, sipon at lagnat? Opo, yan po ay response ng immune system to protect us to have further infection. Example, sipon. Pagka po, kasi bukas po yung ilong natin, bukas yung bibig natin, yan po yung entry point. Pagka may nalanghap tayo o kaya may nalunok tayo na foreign substance na hindi natural sa katawan, gagawa po yung katawan natin, yung immune system natin ng mucus. Siya yung immune system, ha? Tatawag siya, may pumasok tayong foreign. Pagpadala ng isang platon na mucus, balutin yan. So, babalutin, sipon na ho yun. Sa pag isininga natin o nailuwat natin, nailabas po yung foreign substance. Number 2, paano kung hindi nakalabas agad? Tatawag ulit si immune system sa defense. Uy, magpadala pa ng isang platon ng mga mucus para balutin yan. Kumapal na ngayon yung mucus. Ang tawag ngayon doon, phlegm. Yung phlegm ngayon, haharang na ngayon sa ating airways. Nakikita ngayon ni Baga, hindi ako makahinga na maayos, ha? May baradong plema. Bobomba ngayon si Baga. Pag bumomba siya, ubo. Kaya may ubo. Pag binomba niya para makalabas yung plema na bumalot sa foreign substance, hindi pa rin kinaya. Sabi ng immune system, sunugin na yan. Ay, eto na. Kaya nilalagnat. Gagawa ngayon ng hot temperature yung katawan natin to burn the bacteria or the foreign substance na pumasok sa katawan. So, wag lang lalagpas ng 40 kasi pag lumagpas ng 40, ang tawag doon convulsion, di ba? So, kung mapapansin mo, yung mga babies, pag nilagnat po yan, kahit dalhin nyo sa mga pedya, sa doktor, hindi pinainom ng gamot. Anong ginagawa? Kino-cold compress. Nilalagyan ng malamig dito sa kilikili at saka sa singit. Bakit? Just to keep the warm inside, hindi sumingaw. Ang masaklap, may lagnat. Paiinumin ngayon ng paracetamol. Anong gagawin ni paracetamol? Pasisingawin yung lagnat. Kaya pag nagparacetamol, pinapawisan tayo. Kasi sumingaw yung init. Ang tanong, natanggal ba yung foreign substance? Babalik ulit yun. Pagkukos na ngayon ng infection yon, bibigyan ka na ngayon ng antibiotic. Pag nilalagnat ba ang sanggol, dapat paliguan? Dapat to. Pag nilalagnat ang mga baby, newborn, sanggol, bulak, lagay nyo sa isang tabo na may yelo, na may tubig. Ibabad nyo rin yung bulak. Yung bulak, ilagay nyo sa kilikili, ilagay nyo sa singit, ilagay nyo dito. To keep the heat inside.